Itago nyo na lang ako sa pangalang Richard. Palagi akong bumibili ng kape sa isang maliit na coffee shop sa BGC bago pumasok sa opisina. Cozy ang lugar. Hindi masyadong matao tuwing umaga. Kaya ito ang paborito kong tambayan. Isang araw, napansin kong may isang lalaki na nakaupo sa sulok, malapit sa bintana. Nakasuot siya ng puting polo, nakasalamin at tahimik na nakatingin sa labas. Hawak ang baso ng kape. Hindi ko siya ganong pinansin noong una, pero napansin kong araw-araw siyang nandoon. Nasa parehong pwesto, parehong oras, at palaging nakatingin sa labas. Isang umaga, nagkataong walang ibang customer. Kaya naisipan kong tanungin ng barista tungkol sa kanya. "Kuya, regular customer niyo ba yung lalaking yun?" Sabay turo sa kanya. Napatingin ng barista tapos ngumiti. "Sino po?" Sagot niya. Napakunot ang noo ko. "Yung lalaking nakaupo sa tabi ng bintana. Lagi siyang nandito, di ba?" Tumingin ulit ang barista sa direksyon ng mesa. "Wala naman, sir. Pero kitang-kita ko. Andun siya. Nakatingin pa rin sa labas. Parang naghihintay ng kung sino." Nang lumingon ulit ako sa barista, medyo namutla siya. "Sir, matagal na nga walang umuupo dyan." Halos bumilis ang tibok ng puso ko. Pabilis ako lumingon pabalik sa mesa. Wala na siya. Pero sa ibabaw ng mesa, may naiwan. Isang baso ng kape na may lumamig ng inumin at isang lumang resibo na may date. 3 taon na ang nakalipas. Tawagin niyo na lang akong Kyle. Gabi na nang matapos ako sa trabaho. Dahil pagod na ako, naisipan ko sumakay ng taxi pa uwi. Imbis na maglakad, papunta sa sakayan ng bus. Medyo mahirap makahanap ng taxi kapag 10 oras ng gabi. Kaya nang may umintong lumang puting taxi sa tapat ko, dali-dali akong sumakay. "Saan po, boss?" Tanong ng taxi driver. "Sa Makati po, malapit lang." Sagot ko habang sinisigurado na sa tamang direksyon ng biyahe namin. Tahimik lang si Manong habang nagmamaneho. Wala akong napansing kakaiba noong una, hanggang sa mapansin kong parang walang ibang sasakyan sa kalsada. Sa BGC, gantong oras, palaging may sasakyan. Mga bus, kotse, motor. Pero ngayon, wala. Tumingin ako sa bintana. Parang hindi na BGC ang nadadaanan namin. Wala na ang matataas na gusali. Wala na ang mga ilaw ng lungsod. "Manong, tama po ba yung dinadaanan natin?" Tanong ko. Pilit na kinakalma ang sarili. Hindi siya sumagot. Lumingon ako sa kanya, sa rearview mirror. Nanlaki ang mata ko. Walang mukha ang driver. Nanginginig ang kamay ko habang kinakapa ang door handle. Pero hindi ko ito mabuksan. "Manong, itigil niyo po ito." Sigaw ko. Pero parang hindi niya ako naririnig. Sa harapan namin, may makikitang lumang tulay na mistulang hindi pa natapos gawin. Sa dulo nito, wala nang daan. Bangin na lang. Palapit kami ng palapit. Napapikit ako. Pilit na hinihila ang pinto. Nang biglang nagising ako. Nasa loob pa rin ako ng taxi. Pero nakaparada na ito sa tapat ng kondo ko. Wala na ang kakaibang daan. Wala na ang tulay. Mabilis akong bumaba
at lumingon pabalik sa taxi. Wala na ito. Dali-dali na akong pumunta sa kondo ko at iniisip lahat ng nangyari. Buti na lang, panaginip lang at sana hindi na ulit maulit yung panaginip na yon. Ako si Frank, isang call center agent na madalas nag-overtime sa gabi. Isang madaling araw, pagkatapos ng shift ko, nagpasya akong umuwi gamit ang isang riding hailing app. Dahil kaunti lang ang sasakyan sa BGC sa ganitong oras, mabilis ako nakahanap ng driver. Nang sumakay ako sa likod ng kotse, normal naman ang lahat. Mabait si kuya driver. Tahimik lang pero nakangiti. Habang umaandar kami, napansin kong panay ang silip niya sa rearview mirror na para bang may tinitignan sa likod. Hindi ko agad pinansin. Baka pagod lang siya. Pero ilang minuto pa, hindi na ako mapakali. Muli siyang sumilip sa salamin at biglang nagtanong, "Sir, kasama niyo po ba siya?" Nanlamig ako. Sino po?" Sagot ko. Pilit na hindi nanginginig ang boses. Hindi sumagot si kuya. Tinignan ko ang refleksyon sa rearview mirror at doon ko siya nakita. Isang babae. Nakaupo sa tabi ko. Halos hindi ako makagalaw sa sobrang takot. Mabilis akong lumingon sa tabi ko. Walang tao. Pero sa salamin, nandun pa rin siya. "Kuya, pakibilisan po." Bulong ko. Halos hindi makapagsalita. Wala pang 5 minuto. Hininto ni kuya ang sasakyan sa tabi ng gas station. Bigla siyang bumuntong hininga. Halatang kinakabahan. "Pasensya na sir. Kanina pa kasi sumasabay sa mga pasahero ko dito sa BGC. Pero sa inyo lang siya tumagal." Hindi ko na alam kung paano ako nakababa ng kotse. Pero isang bagay lang ang sigurado ko. Hindi na ako muling sasakay mag-isa sa 10 oras ng gabi sa BGC. Ako si John Paul. Alas 11 na ng gabi. Ako na lang ang naiwan sa opisina namin sa BGC. Pilit tinatapos ang mga revisions para sa isang urgent na project. Tahimik ang buong floor at tanging tunog ng keyboard at mahinang ngunit tuloy-tuloy na ugong ng aircon ang maririnig. Nang matapos ko na rin sa wakas ang ginagawa ko, mabilis kong inayos ang gamit ko at naglakad papunta sa elevator. Pagod na ako. Gusto ko na lang makauwi. Pinindot ko ang down button ng elevator at agad namang bumukas ang elevator. Walang laman. Pumasok ako at pinindot ang ground floor. Napabuntong hininga ako habang sinasandal ang ulo ko sa malamig na pader. Isang segundo lang nang biglang napadilat ako. Huminto ang elevator pero hindi pa ito nasa lobby. Tumingin ako sa display ng screen. 13. Napakunot na uwa ko. Walang ika-13 palapag sa building namin. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Walang tao. Tahimik. Pero may malamig na hangin na dumaloy papasok. At biglang bumigat ang pakiramdam sa loob ng elevator. Parang may nakatingin sa akin. Mabilis kong pinindot ang close button pero hindi agad ito sumara.
Ilang segundo ang lumipas bago tuluyang gumulaw muli ang elevator pababa. Napalunok ako. Pinilit kong wag magpanik. Pero nang tinignan ko ang refleksyon ko sa pinto ng elevator, may nakatayong babae sa likod ko. Mabilis akong lumingon, pero walang tao. Pero sa refleksyon, nandun pa rin siya. Nanigas ang katawan ko. Napapikit ako sa takot. Pagdilat ko, nasa ground floor na ako. Bumukas ang pinto at halos natapilok ako sa pagmamadali lumabas. Nanginginig akong lumingon pabalik sa elevator. Wala namang ibang tao. Pero bago sumara ang pinto, may narinig akong mahina at malamig na boses. Next time, huwag ka nang mag-overtime mag-isa. At tuluyang naglaho ang elevator pabalik sa itaas. Ako si Mandy. Palagi akong dumadaan sa isang makipot na iskinita sa BGC papunta sa opisina. Isa itong shortcut na hindi gaanong pinapansin ng iba. Siguro dahil mukhang dead end. Pero isang umaga, may napansin akong kakaiba. May maliit na bakal na gate sa dulo ng iskinita na nakabukas. Dahil sa kuryosidad, sumilip ako sa loob. Laking gulat ko nang makita ang isang hardin. Pero hindi ordinaryong hardin. Makulay ang paligid. Punong-puno ng kakaibang bulaklak na hindi ko pa nakikita kailanman. May malalaking puno na tila bumabalot sa buong lugar. At may maliit na pond sa gitna na may maliit na napakalinaw na tubig. Ang hangin dito ay sariwa, malayo sa maingay at mausok na BGC na alam ko. Parang ibang mundo. Habang naglalakad ako papasok, napansin kong biglang humina ang ingay ng syudad. Wala nang busina ng sasakyan, wala nang yapak ng mga nagmamadaling empleyado. Tanging huni ng ibon at banayad na kaluskos ng dahon sa hangin ang maririnig. Doon ko lang napansin na may isang matandang babae na nakaupo sa isang bangko sa tabi ng pond. Nakangiti siya sa akin. Pero parang may anong lungkot sa kanyang mata. Matagal na kitang hinihintay. Mahina niyang sabi. Nagulat ako. Po? Hindi ko po kayo kilala. Ngumiti siya muli. Pero kilala kita. Ikaw ang huling nakakita sa harding ito. Napaatras ako. Nang lumingon ako pabalik sa gate, biglang parang lumabo ang paligid. Di ko na makita ang iskinita. Tanging hardin na lang ang nasa harap ko. At noon ko lang naisip, kailan nga ba ako huling nakakita ng iskinita rito? Parang wala naman talagang daanang ganito sa BGC. Ako si Daryl. Ating gabi na nang makarating ako sa kondo ko sa BGC. Pagod na ako sa trabaho. Kaya mabilis ako nagtanggal ng sapatos at diretso sa kwarto. Habang nakahiga ako sa kama, napansin kong bukas pa pala ang ilaw sa sala. Ayaw ko nang bumangon, kaya hinayaan ko na lang. Bago ako pumikit, napalingon ako sa pinto ng kwarto ko. At doon ko siya nakita. Isang lalaking nakatayo sa may pintuan. Nakasuot siya ng jacket. Hindi gumagalaw. Hindi ko maaninag ng maayos ang mukha niya dahil madilim. Pero ramdam ko ang malamig niyang titig sa akin. Nanigas ako sa takot.
Hindi ko alam kung paano siya nakapasok, pero sigurado akong inilak ko ang pinto ng kondo kanina. Naisipan kong bumangon at tumakbo palabas. Pero nang subukan kong igalaw ang katawan ko, hindi ako makagalaw. Parang naparalyze ako. Pinilit ko sumigaw. Wala ring lumalabas na boses. Nakatingin lang ako sa kanya habang unti-unti siyang lumalapit sa kama ko. Hanggang sa dumilim ang paningin ko. Nagising ako kinaumagahan. Pawis na pawis at hingal na hingal. Mabilis kong nilingon ang pinto ng kwarto. Wala na ang lalaki. Pero ang mas nakakapangilabot, ang tignan ko ang sahig malapit sa kama. May bakas ng yapak na putikan. Parang may tumayo doon buong magdamag. Nakatingin sa akin habang natutulog.